Okay, Nigel. Ito sobrang sobrang ang daming curious dito. Kasi ang daming nagtatanong, paano nagsimula yung Waking? Actually, oo nga. Actually, sa tagal natin sa industry, wala pa actually Wala nagsishare pa ng nagawang kwento. No? content about Kahit it. kayo, alam nyo na eh. Actually, yung buong team alam. Actually, nag-start yung Waking way back when I was third year high school. So, nung nag-start siya, just to give you an idea, Waking Nation, siya eh. Yung ninong ko, which is Uncle Jason, siya eh. Siya yung Philippine distributor ng isang big brand ng fitness. So back when I was in high school, nagbebenta na ako personally ng supplements niya, parang reseller. Oh, So I started nung nagre-resell ako sa kanya dahil wala naman ako pamuhunan. So to be honest, wala naman akong pang-abono na mag-stock up ng product. Anong year again? 2011, 2010, 2011, somewhere in between. So nung nilapitan ko siya, which is good friend siya ng dad ko, sabi ko gusto ko magbenta kasi parang before, back in the day, Makati lang naman talaga bilihan ng supplements eh. Yes. So whenever you want to avail selections, sa isang lugar ka lang pupunta. Alam mo na, pag sinabing kailangan ko ng ganito, Alam mo doon na. tayo pupunta. Doon tayo pupunta. So, ako, when I was transitioning to college from high school, naisip ko na parang, why not take this opportunity? Back in the day, nung 2010, 2011, wala namang mga Lazada, walang Shopee. So, meetups lang. So, yun. Pinayagan naman kami nung ni Uncle Jason na makumuha lang ng item pag may order. So, nagpo-post lang ako sa mga Facebook, ganun lang. So, pag may order, kukuha lang ako, tapos di-deliver Doon ko. ka lang kukuha. Wala kang on hand talaga. Wala talaga. Or parang, parang per order. Per order lang. Pag may order, kukunin ko yung order. Isa-serve ko dun sa customer. So, working student ako nun. So, pagka break time ko, nag-meet up ako. So, I studied in Far Eastern University. So, shout out sa mga... Go Tamaraos. Tamaraos dyan. So, syempre, sa Recto. Sa Recto, wala naman store. Wala. Pero, nasa Manila yung So, kinukuha ko lang sa office ng uncle ko yung supplies. Then, pupunta ako. Kasi ginagawa kong schedule ko ng college is normally, nagsistart ako 9 a.m. eh. Hindi ako kumukuha ng schedule na 7:30. Kasi ginagawa ko, I wake up automatic 5 a.m. daily in the morning. Walang alarm. Automatic. Nagsischedule na ako ng meetups from 6 to 7:30. So, bago ka pumasok ng school. Bago ako pumasok, trabaho mo na. nagpupunta ako ng Ayala, galing akong QC, pupunta ako ng something. So, talagang, imagine mo, ang dala-dala mo nun, mga malalaking gainers, malalaking mga tabs. So, sobrang bulky. So, sa isang biyahe ko, mga 8 yung dala ko, 5. So, ganun lang nag-start. So, after that, nag-transition na kasi yun, after that, college. So, syempre, tuloy-tuloy meetups. Lagi ako napapagalitan ng professor ko sa mga iba-ibang subject. Lagi akong late, tsaka yung itsura ko, kakarating ko pa lang, mukha na akong pauwi. Yun. So, parang ganun lang. So, tuloy-tuloy lang yun hanggang college. Then, I graduated 2015. 15 ba? Parang 2015, nag-graduate ako. Nung time na yun, yung wife ko na ngayon, girlfriend ko pa siya nun. So, hinahatid ko siya sa Marcos Highway. So, nag-open kami ng first, parang sumugal lang kami ng try lang. Humiram lang kami ng pera, sinugal namin na mag-open doon sa Marcos Highway. Kasi nga parang... Itong ginagawang studio ngayon, yun yung first? Yung first store actually, which yung sa likod ng Shakey's Marcos Highway, which is near McDo. Yes. Yung pinagpupuntahan natin. Doon ako first na pumunta. So doon yun yung first ever. Memorable din yan. Humiram lang kami ng pera sa kapatid ng wife ko na ngayon. From there, doon lang nag-start. Nagdadasal pa nga kami noon pag may pupuntang customer kasi we are very grateful. Siyempre, nag-start lang kami meetups. Post lang. So, thankfully, blessed naman ng magandang opportunity na sinuportahan ng mga tao. So, from there, doon nag-start. So, after that, a few months, nag-try kami. Kami pa yung nagdi-deliver. Walang truck. Wala namang actually, yung team ng Waking before, 3 lang naman kami, 4. Matagal din. So, hanggang 5 branches, kami pa rin yung nagdi-deliver. Ngayon, nasa 22, 23. So, parang 23 nationwide. Nationwide. So, ayun. So, parang ganon, doon nagsimula yung progress. And, syempre, nakita natin nag-transition yung Waking na nagsimula lang ng benta-benta lang hanggang sa nagkaroon na tayo ng parang interest and passion. Yung kasi passion naman talaga natin eh. Pero syempre, nung nagpro-progress, mas marami ka nang gustong gawin sa contribution sa industry. Kasi very mahalaga rin para sa akin, personally,
na yung, syempre, for example, nagbebenta ka, nararamdaman din nung bumibili sa'yo na connected sila dun sa company or sa binibilan nila na may support, may magandang education, Customer service. mas magandang customer service. So, syempre ako, knowing na nung nagmi-meet up before, ako yung nakakausap ng customer, ako sumasagot ng cellphone. Gusto ko yung passion na yun, maramdaman pa rin nila through the team. Syempre, lumalaki yung operations, hindi ko naman kayang hatiin lahat. 'Di ba? So, hindi ko, kung kaya ko lang hatiin yung katawan ko, why not, 'di ba? So, parang ako, yun yung gusto kong journey ko lagi, yung parang goal na laging dapat quality yung ma-serve. Kung paano ko pinapasaya yung mga una kong customer, ganun din dapat hanggang ngayon. So, yun yung parang quest for excellence. Gusto natin lagi. Ayun, parang ganun. Yun yung, basically, sobrang haba kasi ng story. So, ayoko siya pahabain. Pero parang gusto ko, yun yung parang elaboration ko na parang, summary to ng kwento. Actually, trivia pala. Paano ba na, di ba may nagtanong din yata kanina kung paano na buo yung pangalan na Waking? Ito, nakalagay ito. Yung una, paano nag-start yung Waking? Pangalawa, bakit Waking? Actually, makulit yung topic na yan. Nasa office ako nung uncle ko na distributor ng supplements. Sabi ko, tumatambay ako sa kanya kasi pag break time ko minsan sa FEU, wala akong order. Nasa office niya ako, doon ako nagpiprint ng mga homework. So, double purpose, nakatipid na ako sa print. Mahal din yun, ilang piso din yun. Tapos, edi sabi niya, kaka-launch lang ng Facebook page noon, nung time. Basta 2011, 2012, mga nasa ganyang year. Kaka-launch lang ng Facebook page. So, sabi sa akin nung marketing manager niya, Nigel, why don't you create a page? Sabi ko, sa lahat ng iisipin ko, business name, napakahirap. Kasi di ba, sobrang, anong iisipin mo? Sabi niya, ako naman, very decisive naman akong tao eh. Parang trip-trip lang. Parang wala kung anong okay, anong trip mo nung time na yon, okay. So, nagbigay siyang idea. Sabi niya, if there's Goto King, Tapa King, ano pa ba yung mga king? Goto King, Tapa King, Chow King, mga... So sabi ko, bakit hindi kaya Waking? Kasi ayoko naman maging parang supplements yung pangalan mo. Parang gusto ko lang makulit. Gusto ko lang parang ako, hindi naman masyado seryoso. Gusto ko lang masaya, enjoy, quality, ganun lang. So yun, sabi ko, ba't di kaya Waking? So ginawa ko, Waking Supplements. Yun lang yun. So salamat kay Tapa King, Chow King. Ganun. Burger King. Yun, Burger King, Chow King. Tapos ganun lang. As in, sobrang trip lang. Tapos kinap ko na. Sabi ko, okay na to. Tapos from there, maraming naging conversions ng iba-ibang logo, puro ganun, di ba? So parang ganun lang, in that way, dun lang nagsimula. Ito bang logo ngayon? Ito yung original? Actually, ito luma to, yung bago ngayon, yung naka-attach dito sa screen. So yung meron dito kasi lumang poster yan. Pero updated na yung ngayon. So yun.